Nagpaliwanag si Senador Rodante Marcoleta kung bakit hindi niya nabigyan ang mga senador ng kopya ng sworn affidavit ng mga diskaya. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, ayon kay Senator Rodante Marcoleta, walang ayusan o pag-i-edit sa sworn statement ng mag-asawang diskaya. Hindi raw niya trabaho na husgahan ang sworn statement na voluntaryong binigay ng mga diskaya dahil korte na ang huhusga nito sa tamang panahon. Inuna niya si Senate President Tito Soto dahil hinusgahan na niya ang sworn statement. Kaaway pa man din daw ng pamangkin niyang si Pasig City Mayor Vico Soto ang mga diskaya. Pinaliwanag din ni Senator Marcoleta na kaya hindi niya binigyan ng kopya ng sworn affidavit ng diskayas ang mga senador dahil Sunday ng gabi na niya ito natanggap at kinalunesan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaya doon niya na ito sinabi. Alinsunod daw sa batas lahat ng ginawa niya. Nakausap niya rin daw si Secretary of Justice Boying Remulla noong linggo at sinabi nito na pwedeng ilagay ang mga diskaya sa Witness Protection Program at yun ang pinagbatayan niya kaya niya inirekomenda sa WPP ang mga diskaya. Kukumprontahin daw ni Marcoleta si Secretary of Justice kung bakit nagbigay ng pahayag na kailangan ng restitution muna na pinagbasihan naman ni SP Soto kaya hindi niya pinirmahan yung rekomendasyon para sa Witness Protection Program. Wala raw sa batas na kailangan ng restitution para mag-apply dito. Question din ni Marcoleta kung bakit hinayaan ni Senate President Soto na sa Camp Crame idetine si Bryce Hernandez ngayong Senado ang may legal custody sa kanya at kondisyon para padaluhin siya sa Kamara na madalian at ligtas siyang babalik sa Senado. Dagdag ni Marcoleta, Blue Ribbon Committee lang ang pwedeng magtalaga kung saan ide-detain ang isang witness na cited in contempt. Si Marcoleta pa ang chairman noon at hindi man lang daw siya kinonsulta ni SP Soto. Gusto raw niya na panatilihin ang integridad ng Senado. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Sa kuha ng doorbell camera, kita ang tatlong bata sa tapat ng isang gate sa San Pedro, Laguna. Maya-maya, dumating ang kapitbahay nilang babae. Kinausap ang tiyuhin ng isa sa mga bata na ka-video call nila. Sunod na dumating ang kanyang asawa. Tinulak niya ang isang bata. Kinutusan at sinipa ang isa pa. Inireklamo na sa barangay ang pananakit ng lalaki. Depensa ng lalaki, ipinagtanggol niya ang asawa at anak na nakikipagtalo sa mga bata. Aminado siya sa mga pananakit at handang humingi ng tawad. Ang mga kaanak ng mga bata, desidido siyang ihabla. Nakatakdang magharap ang mga sangkot sa barangay ngayong araw. May tigil pasada ang ilang transport group ngayon pong linggo bilang protesta naman sa umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Ayon sa grupong Manibelas, sa September 17 hanggang September 19 sila magtitigil pasada. September 18 naman ang transport strike ng grupong Piston. Bukod sa malawakan umanong katiwalian sa gobyerno, ipoprotesta rin daw ng Piston at Manibela ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Metro Manila Development Authority, makikipag-ugnayan sila sa DOTR, LTFRB at sa mga lokal na pamahalaan sa NCR para hindi maapektuhan ang mga commuters sa mga araw na may tigil pasada. Babantayan daw ng ilang mambabatas at ilang grupo ang gagawing investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa maanumalya umanong flood control project sa bansa. Ang Senate minority may mga kondisyon din bago nila suportahan ang ICI. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nakitaan daw ng conflict of interest ng minorya sa Senado ang binuong miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga questionabling flood control project. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, maipapangako ba ng mga nasa ICI na hindi sila tatakbo sa national position sa 2028? At kung tatakbo ay gagamitin bang alas ang pagiging miyembro ng komisyon? Aniya, susuportahan lang ng minority ang ICI kung ang mga miyembro nito ay walang bahid ng politika at walang koneksyon sa malalaking negosyo. Ilan daw kasi sa mga ini-interview na sinasabing credible na personalidad ay parte raw ng conglomerate at nagtatrabaho sa mga oligarch o mayayamang may sari-sariling interest. Hindi pa malinaw kung sino tinutukoy rito ni Cayetano. Ang minority leader naman sa Kamara na si 4-piece party list Representative Marcelino Libanan, babantayan daw ang trabaho ng ICI para matiyak na hindi lang sa mga report at rekomendasyon matatapos ang investigasyon
investigasyon, kundi dapat may managot at makulong. Nagpahayag naman ng suporta kay Magalong ang Quezon City Local Government. Kasama ni Magalong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa grupong Mayors for Good Governance. Buo raw ang tiwala niyang malaki ang may tutulong ni Magalong sa investigasyon at pagbibigay linaw sa papel ng LGU sa kalakaran sa flood control projects. Handa raw makipagtulungan ng Quezon City LGU sa ICI. Sabi naman ng grupong Right to Know, Right Now na nagsusulong ng freedom of information, dapat maging transparent ang ICI at isapubliko ang mga makukuha nila sa investigasyon. Matapos ang ICI, inaabangan din daw nila ang pahayag naman ng itatalagang susunod na ombudsman dahil mahalaga raw na maging katuwang ito ng ICI. Parang ating last line of defense in graft and corruption is the ombudsman. They should remain independent but they should cooperate and coordinate. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Tinangay ng rumaragas ang tubig ang isang tulay sa Manay, Davao Oriental. Cecil, may naiulat bang nasaktan sa insidente? Rafi, mabuti na lang at hindi pa nakalapit sa tulay ang mga residenteng tatawid sana roon. Sa kuha ng uploader, tila nilamon ng kulay putik na agos ng tubig ang footbridge sa barangay Taukanga. Wala nang nagawa ang mga residente kundi pagmasdan ang pagtangay sa tulay. Kaya ang mga residente humahanap muna ng ibang madaraanan para makapunta sa kabilang bahagi ng bayan. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa pagbaha sa lugar. Nakaranas din ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Sa Barangay Mintal, tumirik ang ilang sasakyan. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay at gusali, kabilang ang isang halfway house na para sa mga pasyente sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Bacong Negros Oriental naman, sinira ng baha ang tubo ng tubig sa Barangay Liptong sa bayan ng Bacong. Problemado tuloy ang mga residente dahil apektado ng pagkasira ng tubo ang supply ng kanilang inuming tubig. Sa Barangay Santa Cruz Viejo sa Tanhay City, na-stranded ang ilang motorista sa spillway matapos umapaw ang tubig mula sa Nagsala River dahil sa pag-ulan. Walang naiulat na pinsala dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area ang sanhi ng pag-ulan sa Negros Island. Pinaghahanap ang isang lalaking nagpakilala umanong NBI agent para mambiktima sa investment scam sa Iligan City. Base sa reklamo ng Amerikanong complainant, hinikayat siyang mag-invest sa isang agricultural product ng suspect. Pero scam daw pala ito. Nakipagkita pa raw siya ng isang beses sa suspect na may kasamang mga armadong lalaki. Kinumpirma naman ng ilang witness na nakikita nila ang lalaki na may suot na uniforme at badge ng NBI. Ayon sa NBI Iligan District Office, hindi nila lehitimong tauhan ang lalaki o ng anumang uniform service. Patuloy pa siyang tinutugis, pati ang kanyang mga kasama. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang biktima. Victory sa kanyang professional wrestling debut ang star ng Encantadia Chronicles Sangre na si Rocco Nasino. Sa introduction, obvious na underdog si Rocco pagdating sa laki ng kalaban na si Jimbro Tiago. Binuhat, tinulak, at nabalibag niya si Rocco with ease. Kahit David versus Goliath man ang eksena, hindi nagpatinag ang kapuso actor. At ang kanyang winning move, isang picture-perfect frog splash laban kay Tiago. Present at #1 cheerleader ni Rocco ang wifey na si Melissa Goying. Battled and bruised man si Rocco sa pro debut, worth it naman daw dahil dream come true para sa kanya ang panalo.